the start na 7 years old until ngayon po, dala-dala niya yung sakit na yun. Isipin nyo na lang po, ilang years niyang dala-dala yun while yung tatay namin is nagdadialysis. So, hindi niya sinasabi sa amin na meron na pala po siyang nararamdaman o nahihirapan na siya. It's because that time na nagdadialysis na po yung tatay namin is 0.68 na po yung close ng valve ng heart niya. So, nung time na binigay niya sa amin, giput up niya na, sabi niya, te manggodiya kang tawag sa akong mama, kay lahi jud mig apelyedo. So, anak siya sa ako ang stepdad, so anak ko sa akong tinuod nga mama nga iyahang ante ng ginatawag. So, ingon niya, kanang naglisod na ko kapot sa baso, kada buntag. So, abi na mo sa una, kanang may iring lang gud nga makaigo sa baso, mabasag ra. Mao dahil ito kada adlaw nga may babasag sa mo ang balay, siya di ay makabasag ato. So, that thing, wala na siya kusog every morning. So, nagte-therapy pala siya silently while nagdadialysis yung tatay namin. So, hindi niya sinabi sa amin, it's because nagagastos na kami sa tatay namin, nahihirapan na kami that time, na as in, walang-wala na. So, ayaw niya rin makadagdag, it's because siya ang panganay, kailangan makatulong din po siya. So, nung time na nagsabi na siya dati na ako'y pinainda, nagpa-check up ko kay sa trabaho niya sa Soc Surgeon Hospital. Every year, di ba po, nagpapa-check up kayo yearly para malaman nyo kung are you fit or healthy to work. So, every time po na magpapa-check up yan siya, hindi po nilalabas ng doktor yung paper or yung resulta. Kasi ina-assist na siya or sinasabihan na, che, kailangan mo nang magpa-surgery. Kailangan mo nang palitan yung valve po. Kasi, hindi na po basta-basta yung madaanan ng heart mo. Nahihirapan na po siya. Now, ang hiningi po sa amin, that time, ng doctor is 1.5. Saan po namin pupulutin yun while ang tatay namin nagdadialysis? Ganun po kahirap. Kaya hinayaan ng ate ko na mauna mag-dialysis yung father ko, pero isipin nyo na lang, ganyan siya kalaki. Pero, nung kumbaga, si Ma'am Beth, binigyan kami ng opportunity makilala si Portier. Yun po yung time na nagsabi ang mama ko na, che, kanang, udagal ko pabo, tabangi ko ninyo. Now here comes, ang reason dahil ni Miss Ann nga mudagan og pabo, it's because to get that 1.5 para mapacheck up ang ate ko or para mapapalitan yung valve. But then again, change of the mind, that time, pinatake na lang namin ng 4 years si ate. So, at 15 days, kinausap niya kami kasi nag-take na siya. Sabi niya, kanang, iundang na ako ang 4th year. Kaya di na ako makaya ang palpitates ako ang heart. So, kanang, pag ingon manggod niya ingato, so nagkabala kami. So, ayaw, na inga si mga ayaw. Kanang, ipadayon lang sa che, kung makaya raman ang palpit, ang sobra ka palpitate. Dahil namang good daw ang iyang paminaw. Now, that is the healing crisis po. Huwag po kayong mag-isip na may something kay 4th year. That means, pinapalabas niya lang po yung mga dumi ng katawan nyo. Nililinisan muna kayo bago kayo ayusin. Ganun po siya. Now, yung time na yun, hanggang pinatuloy niya po si 4th year, after 1 month, 2 months, 3 months, pagka 4 month niya po, sinabihan namin siya, che, pa-check up ka na. Tingnan natin anong resulta. Takot siya. Kasi ayaw niya nang marinig na yung sabihin ng doktor na, che, pa-surgery ka na kasi kailangan pa-opera, palitan yung valve mo. Kailangan ng 1.5. Saan kami pupulot nun? Na yung pa-check up namin sa Davao, hindi doon sa hospital na pinagtatabuhan niya, guess what po? Ang kinalabasan po ng valve ng ate ko is normal. 1.48.
hindi po basta-basta si fourth year na sabi nilang, yes, kamahalan. Kamahalan siya sa mga taong walang sakit. Pero sa mga taong hopeful, na mabuhay pa, kasi yung mga taong hopeful na yan yung nag-iisip na paano ako na lang ang pamilya ko, ako yung breadwinner, or ako yung dapat tumutulong, bakit nagkaroon ako ng ito? Now here comes sa bahay po namin, yes po, ito po. Hindi siya maklaro, pero dito na side, meron po ditong 0.68 and dun po yung normal. Ito po yung sa hospital niya na check-up sa kanila ng hospital. Ito yung dati, yun po yung bago. Now, sa bahay po namin, hindi lang po dalawa. 3 po kami may sakit. Isipin nyo, yung nanay namin, yun po, siya lang po ang walang sakit sa amin. That's the biggest thing na meron kami sa pamilya namin. Why? May isang tao nagpupursige para matulungan kaming 3. I have already a skin asthma na pag kumbaga nagtukar, maga ang mata, ang nawong, tapos pula na kayo, grabe ng katol. The worst thing po dun sa skin asthma na yun is hindi po siya sa katawan nagra-rashes. Sa private, kumbaga sa breast ko po siya nagra-rashes. So mahirap siya, prone to cancer po siya. Now, I am very happy to say this po. Lahat po kami sa bahay address kami, it's because of 4th year. And family po kami nagagalaw dito sa 4th year. Kung ako nandito sa Cebu na taga Jensan, ang nanay ko po nakastandby siya ngayon sa Jensan, doon siya nag-work. Ate ko po nagtatrabaho sa hospital while nag-work din sa 4th year. Kuya ko po na isa, na police, nagre-refer ng tao para din kay 4th year. Dahil tali po siya sa trabaho. Now, yung asawa ng ate ko, yung ginagawa naming tig-drive sa amin, nag-work na din po for 4th year. So, lahat kami family, nag-work dito. And, yun lang po. And, I wanna say this sa lahat sa inyo. The real wealth po ng body, ng life natin is not the money, or even a piece of gold or a piece of silver. It's your health. So, kailangan natin ingatan. Even though we're taking 4th year, kailangan we have the awareness. Yun lang po. Good evening again, Cebu.